Everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang Ruma Rampa in Hong Kong. And siguro naguguluhan kayo sa mga dati nakasubaybay sa aking YouTube channel. Dati Ruma Rampa siya, then I changed it to Ruma's Grace. Now, Ruma Rampa ulit, but in Hong Kong. Yeah, that's right. In Hong Kong kasi, nakakaloka naman kasi itong mga content ko dito sa aking YouTube channel, no? Random videos siya. Pero for now, tina-try ko yung sarili ko na i-workout yung aking channel and most probably yung mga content nito is all about Hong Kong. And tama po yung nasa isip ninyo, kaya Hong Kong kasi I was about to go in Hong Kong soon. Inshallah. And but before that, bago tayo mag-proceed sa topic natin for today, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do like and click the subscribe button para updated po kayo sa mga aking paparating pang mga videos dito sa aking YouTube channel. Guys, so yung topic natin is paano po ba mag-apply as TH in Hong Kong. Yes, domestic helper po talaga yung trabaho ko sa Hong Kong ngayong paparating na buwan. And actually, I'm an ex Hong Kong. Dati nag-work ako as domestic helper way back 2017 pero 1 month lang ako doon. Yes, nagulat kayo, no? 1 month lang ako doon. Actually, namasyalan talaga ako doon. So, yun na nga. Let's go back to the topic. Paano po ba mag-apply as TH in Hong Kong? So, sa panahon kasi natin ngayon, guys, wala na imposible kasi exposed na tayo talaga sa social media. So, madali na po para sa atin na i-reach out yung mga agencies po natin in local and also in abroad. So, yun nga, ang dahilan kung bakit ako na-hire as PH in Hong Kong kasi talagang nag-search po talaga ako ng mga legit na mga agencies. Tumitingin ako sa mga posting sa Facebook feeds, mga posting nila about they're looking for a domestic helper bound to Hong Kong. And then, syempre, bago ko muna sila in-inquire, nag-investigate din po ako sa sarili ko. Well, lahat naman tayo, ayaw natin magpaloko, diba? So, sinesearch po muna natin sila. Marami din akong in-applyan, guys. Kwento ko lang din sa inyo. Ikukwento ko na yung present, ha? Saka ko na ikwento yung first time ko talaga nag-apply. So, nito, mula nung pandemic, well, hindi naman pa ako nagbabalak pa mag-abroad nun. Siguro mga 2022 or 2021, I think. Hindi, 2022, ayan, nagbalak na po talaga ako maghanap, bumalik ulit na magtrabaho as domestic helper in Hong Kong. And then, yun nga, may kumukontak ako sa mga direct agency in Hong Kong, but hindi nila ako ina-accept because of my history, job history. Kasi nga, I was terminated. Yun nga, upset ako, disappointed kasi wala na pa talagang pag-asa na makabalik sa Hong Kong. Kasi kaya ako gustong bumalik sa Hong Kong, guys. Although, kung iisipin niyo, di ba, domestic helper, kasambahay. Pero guys, I was proud na isa lang po akong domestic helper doon. Kasi guys, imagine yung sahod nila doon, kung iisipin niyo, parang katumbas na siya dito ng, sa ngayon ha, yung rate nila ngayon, katumbas nun dito yung mga supervisor or kaya manager, yung mga simple manager lang, mga ganun. And then, yung trabaho naman namin dun, guys, yun nga, kasi na-experience ko na hindi naman masyadong magbigat. And lalo na kung mapupunta ka sa magandang amo na napaka mapait na hindi ka masyadong mahihirapan. Well, yun nga, lagi nyo lang yung ipagpipray, guys, na sana mapunta po kayo sa magandang amo. So, yun na nga, balik na tayo ulit. Yun ang ginawa ko, nag-i-inquire ako, but they reject me until finally na meron ako nakitang isang kapwa nating Filipino worker din sa Hong Kong na nag-post na itong agency na kilala niya ay naghanap ng TH sa Hong Kong. Then, binigyan niya ako ng link agad na fill up mo yan. And then, yun nga, fill up ko na siya, guys. Then, maya-maya,
after ko nag-fill up dun sa application form ng agency na yun, nag-reach out na agad sa akin yung agency na yun nga pinagre-report na agad ako kasi nung Sabado, nung October 7 kasi yun, ah, yun nga, merong brokers interview na pupunta dito sa Pinas para mag-conduct ng interview sa mga Filipino aspiring TH. And then, alam niyo ba guys, sa dami-dami ko na in-applyan, marami nag-i-invite sa akin na punta ka sa office, mag-report ka. Pero hindi ko talaga sila pinuntahan. Ang dami, though yun nga yung hinahanap ko, 'di ba, na mag-a-apply ako. Pero ewan ko ba, siyempre tayo may kanya-kanya tayong instinct na yung ano, yung alam mo yung aura or yung instinct natin na mapapapunta tayo. So yun, maraming nag-invite sa akin, hindi ako pumupunta, ito lang bukod tanging agency na 'to, nakapagpapunta sa akin. And that time, may duty po ako nun, may trabaho po ako nun kasi, currently working pa rin naman po ako sa Pinas sa ngayon. Well, actually this is my last day, hindi na ako pumasok. Last 2 day actually, last 2 days na lang ako sa work ko, sa aking current work. Yan, hindi na ako pumasok. And yun nga, siya lang, yung agency na yun lang talaga yung nakapagpunta sa akin. And then, umabsent talaga nung Sabado, gumawa na lang ako ng dahilan kung bakit ako umabsent. And then, yun na nga, pumunta na ako sa agency na yun. And, yun, inaccept talaga nila ako guys, kahit ganun yung timbang ko. Kasi, unang-una yung pinaka-reason talaga kung bakit they reject me, bukod sa terminated ako, sa weight ko pa. Pero number one is yung job history ko dahil terminated na ako. Napakahirap sa akin na makabalik. Pero marami rin naman mga terminated. Basta good reason po, ha? And ayun na nga, nag-conduct na po sila ng brokers interview. And yung broker po namin na si Ma'am Jody, natuwa siya sa akin kasi yung answer ko kasi is appropriate naman sa mga questions niya. And then, na-amaze siguro siya sa mga simple English ko. Na siguro, yun nga, syempre sila yung nakaka-interact sa mga ini-interview nila eh. Nalalaman nila yung alam mo naman yung mga Chinese, di ba? Marunong silang ano-ano diyan, kung ito ba swerte ba 'to, ano ba yung characteristic, marunong silang mag-analyze sa tao. So, siguro na ano sa akin ni Ma'am Jody na, okey 'to. Tapos sabi yung ano niya sa akin, yung feedback niya sa akin after the, VTRs, yung progress interview, sabi niya, "Cheche, your English are quite good." Eh, so natuwa naman ako dun sa compliment na yun. So, binigyan niya ako ng chance na ayun, they will try their best na makahanap ako ng work again in Hong Kong. Siguro natuwa sila sa akin nung why do you want to work in Hong Kong? And then yung answer ko is natuwa sila sa answer ko. Tingin ko yun. So, yun nga. So, pag-apply nga po ng Hong Kong, pag nag-apply po kayo ng Hong Kong guys, dapat i-ready nyo na rin. Dapat ready passport talaga kayo. Kasi may mga agency katulad ng agency ko is mabilisan. So, once na na-hired ka guys, kailangan naka-ready na talaga yung passport mo. Siyempre, bukod sa mga requirements mo na ready, kailangan ready rin yung katawan mo, yung physical, mental, and spiritual. Sama na natin yun, siyempre. At yun nga, passport, ready mo rin yung financing mo. Kasi syempre, maglalabas po talaga kayo ng pera dun. And base po sa akin na ex-Hong Kong naman po ako, medyo less lang po compared dun sa una ko guys. Kasi medyo malaki po talaga yung nagastos ko nung una. And before kasi nung wala pang pandemic, medyo expensive po talaga yung pag-apply ng DH sa Hong Kong. Pero ngayon dahil more on online na guys, medyo na less na yung gastos. Siguro nagastos ko lang sa ano lang yun guys, hindi kasama yung mga kung saan nagkakain kayo or pamasahe, commute, ganyan, hindi kasama doon. So kung in total kasama yung medical ko guys, nasa 20,000 plus lang po yun. Yes. Medyo mura-mura pa siya no. Yung iba nga guys, nasa 18 lang eh. So yun, ewan ko lang kung kasama na yung medical dun, kasi yung iba naririnig ko 18 lang, ganyan. Yung paano, processing fee lang po namin is 15K lang, then yung 5,000
bale 20,100 lang pala siya kasi 5,100 yung binayaran ko sa medical. And once lang po ako nag-medical. And another po pala guys kasi sa last na ano na po before ka mag-flight, another 700 lang po ata yung sa pregnancy test, yung sa dugo kinukuha para malaman kung buntis ka. Hindi lang basta-basta siya pregnancy test. As in sa dugo po talaga siya kukunin. Yun yung last na medical. Then, after no, kapag nag-departure ka na, nag-arrive ka na sa Hong Kong, another medical ulit dun. So, yun lang. Yun nga, handaan nyo lang po yung, ano nyo guys, number one talaga dyan is passport and tiyaga-tiyaga lang po pag-apply. Pero syempre, wag naman po basta-basta mag-a-apply guys ha. Maging mabusisi rin po kayo, obserbahan nyo kung legit ba yung agency na yun. Kasi alam mo naman guys, laganap na po ang scammer natin dito sa Pinas. Basta lang makapanlaman sa kapwa Pinoy po natin. Okay? So, sa mga nagtatanong po pala kung ano yung agency ko, Sunway po siya. Sunway. Bali, direct agency po siya. Pero may tie-up po siya dito sa Pinas. Ang pangalan naman po ng agency namin dito sa Pinas, yung tie-up ni Sunway is Henson. O, ayan na guys ha. Kung gusto niyo naman po magpa-refer po sa akin, kung gusto niyo po mag-apply, pwede naman po, i-reach out niyo po ako doon sa Facebook page ko. Nandito rin naman po yun, hanapin nyo lang po dito sa channel. May link po ako dyan kung gusto nyo magpa-refer. Okay? Ayan lang po guys, sana po natulungan po kayo kung sakali po may mga katanungan po kayo, don't hesitate to comment down below and sasagutin po namin, ako pala yan, ako lang pala, sasagutin ko po yan ha. And then kung sakaling may mga ano pa po kayo suggestions na gusto nyo po na i-ano ko po, i-vlog, please let me know. Okay? See you on my next vlog. Bye guys!